Dario, kailangan mo nang magdesisyon. Tingnan mo ang mga ebidensya. Obvious na pinagnanakawan ka ni Stellaria. Hindi na ba talaga natin kailangan ang luma mong asawa? Boses ni Rachel, puno ng pagmamakaawa, ngunit may bahid ng isang nananalo. Sumasabog ang mundo sa loob ni Stellaria nang marinig ang bawat salita. Mas masakit pa sa anumang tunog. Nagsasasalo na pala ang kanyang asawa at matalik na kaibigan sa isang lihim na mundo ng kasinungalingan. At siya pala ang pinag-uusapan, ang sentro ng pagtataksil na hindi niya kailanman inakala. Sa kusina, nagkakalat ang sariwang gulay at karne ng baboy. Si Stellaria, na may ngiti sa mga labi, ay naghahanda ng paboritong adobo ni Dario. Ang amoy ng suka at toyo ay lumulukob sa hangin, nagpapahiwatig ng isang masarap na hapunan. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na puting bagay na nagbago ng kanyang buong pananaw sa buhay. Dalawang pulang linya ang malinaw na nakaukit dito, isang kumpirmasyon ng bagong buhay. Isang sanggol. Ang kanilang sanggol. Ngunit ang kagalakang iyon ay agad na naging abo nang marinig niya ang kasunod na tugon ni Dario, ang boses na minsan niyang pinaniwalaan na puno ng pagmamahal. Tama ka, Rachel. Sa tingin ko, hindi na nga. Sa totoo lang, she's always been a burden. Hindi ko na nga alam kung bakit ko pa siya pinakasalan. Ang bawat pantig ay parang matatalim na kristal na tumago sa kanyang puso, gumugupit sa bawat hibla ng pag-asa. Ang hawak niyang pregnancy test ay biglang dumulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Lumagapak sa malaking platong puno ng adobo. Ang malinamnam na amoy ng pagkain ay nagmistulang pait na lumalaganap sa hangin. Nagsimulang manghinig ang kanyang buong katawan. Parang mga dahon na sinasayaw ng malakas na hangin. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa at isang mapait na lasa ang bumalot sa kanyang dila. Lasa ng pagkakanulo. Ilang sandali pa, pumasok si Dario sa kusina. Mukhang walang bahid ng pagsisisi. Ang mga mata niya ay walang emosyon. Parang salamin na hindi nagpapakita ng anuman. Stellaria, tapos na tayo. Sabi niya, at nilagpasan siya na parang isang estranjero. Dumapo ang kamay ni Dario sa daliri niya at marahan niyang hinubad ang wedding ring. Ito, hindi mo na kailangan, aniya, at ibinato ang singsing sa sahig. Tumunog ito sa pagbagsak, isang tunog na nagpapahayag ng pagwawakas. Nagsikap si Stellaria na abutan ang singsing. Ngunit ang kanyang mga kamay ay parang pinusasan ng isang hindi nakikitang tanikala. Walang lakas, walang kakayahan. Aray! Sumigaw si Rachel, pumulupot sa braso ni Dario. Dario, what's happening? Bakit ganyan ka kay Stellaria? Akala ko ba friends tayo, Stellaria? Ang boses ni Rachel ay puno ng pagtataka. Ngunit ang sulyap na ibinato niya kay Stellaria ay puno ng matinding paghamak, isang ngiti na halos hindi makita sa sulok ng kanyang mga labi. Si Rachel, ang kaibigang itinuring niyang kapatid, ang kasama niya sa lahat ng hirap at ginhawa. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Kasunod nito, bumaba si Doña Imelda, ang ina ni Dario, ang matandang ginang na minsan nang naging kanlungan ni Stellaria noong siya ay musmus pa at walang pamilya, ay tumayo sa harapan nila. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang malamig na bato, walang init, walang pagmamahal. Stellaria, hindi ka nakarapat-dapat sa pangalang Vergara. Hindi mo ba naaalala ang lahat ng ginawa namin para sa'yo? Ang utang na loob mo sa amin, kaya mo kaming tatraydorin pagkakakitaan. You are a disgrace to our family. Ang bawat salita ay parang suntok na tumama sa kanyang dibdib na nagpahirap sa kanya huminga. Ang utang na loob na iyon, ang tanging bagay na nagpabuklod sa kanya sa pamilyang ito, ay ginamit upang itulak siya palayo. Narito ang kaunting pera.
Umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Isang maliit na supot ng mga perang papel ang ibinato sa kanyang paanan. Tumalbog ang mga barya sa sahig, nagkalat, parang mga luha na bumuhos sa kanyang pagkatao. Itinulak siya palabas ng bahay. Walang awa, sa gitna ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig ay tumagos sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nadama niya sa kanyang puso. Bawat patak ng ulan ay parang latigo na humahampas sa kanyang balat, nagbibigay sakit. Napayakap siya sa kanyang sarili. Ang mga kamay ay kusang dumapo sa kanyang tiyan. Ang kaba at takot para sa kanyang anak ay mas matindi kaysa sa lahat ng kirot na kanyang nadama. Ang mga alaala ng matatamis na pangako ni Dario, ng mga araw na masaya silang nagkasama, ay nagmistulang matatalim na piraso ng basag na salamin na dumurog sa kanyang kaluluwa. Nag-iisa siya, basang-basa, walang direksyon. Saan siya pupunta? Paano niya poprotektahan ang munting buhay na ito? Ang bawat pagyanig ng lumang bus ay tila isang malupit na paalala sa naghihingalong dangal ni Stellaria habang tinatawid niya ang mahabang daan patungo sa Bohol. Nakasandal ang kanyang no sa malamig na salamin ng bintana, pinagmamasdan ang nagdidilim na langit na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at inaalagaan sa marangyang bahay sa Cebu, ay nanginginig sa gutom at pagod. Wala siyang dalang anuman, kundi ang iilang piraso ng damit na isinilid sa isang lumang bag at ang munting buhay na nagsisimula ng kumitig sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang bawat malakas na bugso ng hangin na pumapasok sa bukas na bintana ay nagdadala ng amoy ng dagat, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila nagpapaalala lamang ng kanyang kawalan ng direksyon. Pagbaba niya sa terminal, ang init ng semento ay tumagos sa kanyang manipis na tsinelas. Ang mga tao sa paligid ay naglalakad ng mabilis, may mga ngiti sa labi at bitbit na mga pasalubong para sa kanilang pamilya. Sa gitna ng karamihan, pakiramdam ni Stellaria ay isa siyang anino. Isang babaeng walang muka at walang boses. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na dampa ni Lola Remedios, ang bawat hakbang ay tila isang malaking sakripisyo. Ang kanyang tuhod ay nangiinig, at ang kanyang paningin ay paminsan-minsang lumalabo dahil sa labis na panghihina. Nang makita niya ang pamilyar na bakod na gawa sa kawayan, isang mabigat na bara sa kanyang lalamunan ang nagpahirap sa kanya na huminga. "Stellaria? Apo? Ikaw ba yan?" Ang boses ni Lola Remedios ay parang isang malambot na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Stellaria. Lumabas ang matanda mula sa pinto, ang kanyang mga mata na malabo na ay naningkit upang kumpirmahin ang figurang nakatayo sa kanyang harapan. "Lola, I have nowhere else to go. Pasensya na po kung nanggulo ako." Ang boses ni Stellaria ay halos isang bulong na lamang, punong-puno ng kahihiyan. Hindi nagtanong ang matanda. Hindi siya humingi ng paliwanag. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang apo at iginaya ito sa loob ng bahay. Ang amoy ng dinanggang saging at tuyong isda ay bumati sa kanya, isang amoy ng kahirapan, ngunit may kalakip na tunay na pagkalinga. Gayunpaman, ang inaasahang katahimikan sa nayon ay agad na nabulabog ng pagdating ng isang masamang balita. Kinabukasan, habang si Stellaria ay naglalaba sa likod bahay, naramdaman niya ang isang matalim na titig mula sa labas ng bakod. Si Aling Teresita, ang kapitbahay na kilala sa pagiging mapanira, ay nakatayo doon habang ang kanyang mga kamay ay nakapamewang. "Aba, akala ko ba ay reyna ka na sa Cebu, Stellaria? Bakit parang basang sisiw ka yata ngayong nagbalik? Balita ko ay pinalayas ka ng asawa mo dahil sa pagnanakaw. Totoo ba yun?" Ang boses ni Aling Teresita ay matinis at puno ng pangungutya. Bawat salita ay parang isang lason na ibinubuhos sa sugatang puso ni Stellaria. "Huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi, Aling Teresita.
Hindi niyo alam ang totoo, sagot ni Stellaria habang pinipilit na wag ipakita ang panginginig ng kanyang boses. Huwag mo akong ma-English-English, Stellaria. Kitang-kita naman sa itsura mo. Baka nga pati iyang tiyan mo ay bunga ng kung anong kasalanan na dinala mo rito sa amin. Huwag mong madamay-damay ang payapang na yon na ito sa kamalasan mo. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal na nagpasinghap kay Stellaria. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa basang damit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa mga sumunod na araw, ang kalbaryo ni Stellaria ay hindi lamang ang kakulangan sa pagkain o ang pagod sa pagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ito ay ang malalamig na tingin ng mga dating kakilala, ang mga bulungan na tumitigil tuwing dadaan siya, at ang tawa ni Aling Teresita na tila laging nakabuntot sa kanyang likuran. Upang makabili ng gatas at kaunting bitamina para sa sanggol, tinanggap ni Stellaria ang mga gawaing ayaw gawin ng iba, ang maghugas ng malalaking kawa sa mga handaan, ang maglinis ng malalansang tinda sa palengke, at ang manahi hanggang sa lumabo ang kanyang paningin sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera. Isang gabi, habang nakahiga sa matigas na papag, naramdaman ni Stellaria ang isang mahinang sipa mula sa kanyang loob. Ito ay isang munting paalala na hindi na lamang siya ang lumalaban. Ngunit habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, narinig niya ang malakas na boses ni Aling Teresita sa labas na tila sinasadyang iparinig sa kanya ang bagong imbento nitong kwento sa ibang mga kapitbahay. Sinasabi ko sa inyo, ang babaeng yan ay dalubhasa sa pagpapaawa. Pero huwag kayong magpapaloko. Ang magnanakaw ay laging magnanakaw. Ang bawat salita ay tumatagos sa dingding na pawid, sumusugat sa huling hibla ng lakas ni Stellaria. Napapikit siya ng mariin. Ang mga luhang kanina pa, pilit na pinipigil ay tuluyan ng pumatak. Bumabasa sa kanyang unan na gawa sa sako. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang mabigat na tambol na pumapalo sa kanyang dibdib. Bawat tibok ay nagdadala ng kirot na hindi kayang lunurin ng katahimikan ng gabi. Sa gitna ng dilim, pumasok si Lola Remedios, dala ang isang maliit na plato ng kanin at tuyong isda. Ang usok na nagmumula sa mainit na pagkain ay tila isang munting paanyaya ng pag-ibig sa gitna ng kanyang matinding gutom. Apo, kumain ka muna. Huwag mong pansinin ang mga salita ng mga taong walang alam sa iyong pinagdaraanan. Mahinang wika ng matanda habang marahang hinahaplos ang buhok ni Stellaria. Lola, sobrang sakit po. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang ganitong klaseng trato. Para akong may dalang nakakahawang sakit kung tignan nila ako. Sagot ni Stellaria. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Lumipas ang mga linggo at ang bawat kalyo sa kanyang mga kamay ay naging saksi sa kanyang pakikipagsapalaran. Naghugas siya ng naglalakihang kawa sa mga piyesta, kung saan ang amoy ng uling at grasa ay dumidikit sa kanyang balat, isang amoy na malayong malayo sa mamahaling pabango na dating niyang ginagamit. Tuwing madaling araw, naglalakad siya patungo sa pantalan upang tumulong sa pag-aayos ng mga huli, kung saan ang lansa ng isda ay sumasama sa pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Sa kabila ng pagod, tinitiis niya ang lahat para sa munting buhay sa kanyang sinapupunan na tila nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing siya ay malapit na ng sumuko. Isang hapon sa palengke, habang naglalakad si Stellaria, bit-bit ang isang mabigat na basket ng mga pinamili para sa kanyang tinatahing damit, muli siyang hinarang ni Aling Teresita sa gitna ng maraming tao. Ang bawat matalim na salita nito ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang dignidad. Tignan niyo itong si Stellaria. Akala mo kung sinong santa. Pero tignan niyo ang kanyang tiyan. Tila lumalaki na yata. Aminin mo na, Stellaria, sino ang ama niyan? Baka naman pati ang pagbubuntis mo ay isang scam lang din para makakuha ng pera sa pamilya Vergara? Sigaw ni Aling Teresita. Sapat na upang lumingon ang lahat ng mga mamimili.
Ang paligid ay biglang napuno ng mga bulungan na parang mga bubuyog na nagkakagulo. Ang mga mata ng mga tao ay nakatitig sa kanyang tiyan, puno ng panghuhusga at pagkasuklam. Napahawak si Stellaria sa kanyang basket. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto at ang kanyang paningin ay nagsimulang maglaro dahil sa labis na kahihiyan at stress. Ramdam niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang batok, habang ang bawat insulto ni Aling Teresita ay tila bumabaon sa kanyang pagkatao. "Please, Aling Teresita, stop it! Wala kayong alam!" Pakiusap ni Stellaria. Ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa malakas na tawa ng matanda at sa mapanuring tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Matalim ang sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dingding na pawid, tila mga daliri ng liwanag na pilit ginigising si Stellaria mula sa kanyang mahimbing na pagkakaidlip. Matapos ang nakakahiyang pangyayari sa palengke, ang kanyang katawan ay nananatiling mahina. Ngunit ang kanyang diwa ay nagsisimula ng maghanap ng kasagutan sa gitna ng kawalan. Sa sulok ng maliit na silid, nakita niya si Lola Remedios na may hawak na isang lumang kahon na gawa sa nara. Ang mga kamay ng matanda ay nangkinginig habang hinahaplos ang tuyong alikabok sa ibabaw nito. Ang bawat gasgas sa kahoy ay tila isang nakatagong pilat ng nakaraan na naghihintay na muling mabuksan. "Apo, tignan mo ito. Matagal ko na itong itinatago. Hinihintay ang tamang pagkakataon na ibalik ito sa iyo." Mahinang wika ni Lola Remedios habang dahan-dahang binubuksan ang takip ng kahon. Ang bawat paggalaw ng bisagra ay naglalabas ng tuyong tunog na tila isang mahabang buntong hininga mula sa nakaraan. Inabot ng matanda ang isang kupas na larawan. Doon, nakita ni Stellaria ang isang maliit na batang babae na may suot na magarang bestida, nakatayo sa pagitan ng isang lalaki at babae na ang mga mukha ay mababakas ang yaman at kapayapaan. Sa leeg ng bata ay nakasabit ang isang gintong kuwintas na may pendant na hugis bituin. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan sa malinis na tinta. Stellaria Isabel Monteluna. Ang bawat letra ay tila isang pintig ng kuryente na dumaloy sa mga daliri ni Stellaria, nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso na tila isang ibong pilit kumakawala sa kanyang dibdib. "Monteluna? Lola, sino sila? Bakit ganito ang suot ko?" tanong ni Stellaria. Ang boses ay puno ng pagtataka at isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang isang malabong alaala. Ang pakiramdam ng isang malamig na metal na nakapatong sa kanyang balat at ang tinig na isang lalaki na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng isang malakas na ulan. "Hindi ka lamang isang ulila na napadpad dito, Stellaria. Ikaw ay nagmula sa isang pamilyang may mataas na danggal. Ang pangalang Monteluna ay may bigat na hindi kayang nakawin ng sinuman." Paliwanag ni Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pag-alala sa gabing natagpuan niya ang batang Stellaria pagkatapos ng isang malagim na aksidente sa kalsada. Ang lihim na ito ay naging ginto sa puso ng matanda. Isang katotohanang pilit niyang pinangalagaan laban sa malupit na mundo. Sa kabila ng mga bagong katanungang bumabagabag sa kanya, ang realidad ng kahirapan ay hindi tumitigil sa pagkatok sa kanilang pinto. Ang bawat buwan ng kanyang pagbubuntis ay isang labanan sa pagitan ng kanyang pananalig at ng kanyang pagod. Tiniis niya ang hapdi ng kanyang likuran habang nakayuko sa pananahi sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lampara, kung saan ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang panalangin para sa kanyang magiging anak. Ang mga serye ng insulto mula kay Aling Teresita ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na ingay, ngunit hindi na ito tumatago sa kanyang puso dahil sa bagong pag-asang hatid ng kanyang natuklasan. Dumating ang gabi ng pagsilang sa gitna ng isang tahimik na panalangin. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay tila isang malakas na alon na humahampas sa kanyang buong pagkatao, nagdadala ng sakit na tila naghihiwalay sa kanyang kaluluwa at katawan. Ang bawat paghinga niya ay malalim at galing sa kaibuturan ng kanyang lakas.
Sa ilalim ng bubong na may mga butas, sa gitna ng amoy ng mainit na tubig at halamang gamot, isinilang ang isang munting anghel. Ang unang tinig ng sanggol ay tila isang awit ng tagumpay na bumasag sa katahimikan ng gabi, nagpapawi sa lahat ng hirap at pasakit na pinagdaanan ni Stellaria. Liwanag, ikaw ang magiging liwanag ko, bulong ni Stellaria habang marahang inilalapit ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang init ng katawan ng anak ay tila isang gamot na nagpatigil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, wala na ang sakit ng pagtataksil ni Dario at Rachel. Wala na ang kahihiyan sa palengke. Ang tanging mahalaga ay ang pintig ng puso ng kanyang anak na sumasabay sa kanyang sariling hininga. Sa labas ng maliit na dampa, sa kalsadang nababalot ng dilim, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa tuyong lupa ay naglalabas ng mahinang gasgas na tila isang babala. Isang lalaki, si Mateo, ang nakaupo sa loob. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintanang may kaunting liwanag. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang larawang katulad ng hawak ni Stellaria. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay nagpapakita ng isang matinding determinasyon at isang luhang pilit na pinipigil. Ang alikabok sa tuyong kalsada ng Bohol ay dahan-dahang tumatalsik sa bawat pag-ikot ng gulong ng isang marangyang sasakyan na tila isang estranghero sa gitna ng payak na pamumuhay ng mga mangingisda. Si Mateo, na nagpakilalang si Mr. Alejandro, ay bumaba mula sa sasakyan na ang bawat hakbang ay nagpapakita ng awtoridad at yaman. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ginto. Tumigil siya sa tapat ng maliit na dampa kung saan ang amoy ng bagong litsun na isda at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa bakod ay naghahalo sa hangin. Doon, nakita niya si Stellaria na abala sa pagpapatuyo ng mga tilang katsa, ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at pagsisikap. Magandang hapon. Ikaw ba si Stellaria? Ang boses ni Mateo ay malalim at formal, tila isang hangin na nagmula sa malayong syudad. Agad na napatigil si Stellaria. Ang kanyang mga kamay na may bahid ng sinulid ay dahan-dahang nagpunas sa kanyang tapes. Opo, ako nga po. May maipadlilingkod po ba ako, sir? Sagot ni Stellaria. Ang kanyang tadlish na pananalita ay natural at puno ng paggalang. Hindi niya maiwasang mapansin ang kintab ng sapatos ng lalaki na tila hindi pa kailanman nakatapak sa putit. Nabalitaan ko na mahusay kang manahi. I want to commission a traditional barot saya. Pero kailangan ko ng embroidery na gawa sa kamay. Napaka-intricate. At gusto ko ay matapos ito sa loob ng 2 linggo. This is for a very important client, so I expect nothing but perfection. Wika ni Mateo habang sinisuri ang mga tahi ni Stellaria sa isang lumang tela. Ang kanyang boses ay tila isang hamon, sinusubok ang tatag ng babaeng nasa harapan niya. Nag-alinlangan si Stellaria. Ang tela para sa barot saya ay maselan. At ang pagbuburda ay nangangailangan ng mahabang oras at matalas na paningin. Ngunit nang maisip niya ang pangangailangan ni liwanag, ang pagnanais na mabigyan ang anak ng mas maayos na buhay ay naging sapat na lakas upang tumanggo siya. Sige po, Sir Alejandro. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. I promise, hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay agad na binuwag ng matinis na boses ni Aling Teresita, na tila isang uwak na naghahanap ng mapag-uusapan. Hala ka, Stellaria! Baka naman budol yan! Tignan mo, sobrang gara ng sasakyan pero lumapit sa isang hamak na mananahisa na yun natin. Baka pagkatapos mong mapagod ay takbuhan ka lang yan. O baka may iba pang balak sa'yo. Ang malakas na panunuya ni Aling Teresita ay umalingaw-ngaw sa paligid, naging sanhi upang sumilip ang ilang kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Aling Teresita, please, nagtatrabaho lang po kami. Mahinang sagot ni Stellaria.
Ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, lumabas mula sa kabilang bakod sina Aling Marta at Aling Nene, ang mga kapwa mananahi na palaging humahanga sa tibay ng loob ni Stellaria. Hayaan mo siya, Stellaria. Huwag kang makinig sa mga taong walang ibang alam, kundi maghatid ng malas. Tutulungan ka namin sa mga basic na tahi para makatutok ka sa burda. Wika ni Aling Marta, habang binibigyan ng matalim na tingin si Aling Teresita. Ang sandaling iyon ng pagkakaisa ay tila isang mainit na yakap sa puso ni Stellaria. Isang patunay na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Isang gabi, habang ang buwan ay nagsisilbing saksi sa katahimikan ng nayon, bumalik si Mateo nang hindi nagpapakilala. Nakatayo siya sa lilim ng isang malaking puno ng mangga. Pinagmamasdan ang bintana ni Stellaria. Doon, nakita niya ang kanyang Emmanuel, isang babaeng nakayuko sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang gasera. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang sayaw ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang sanggol na siliwanag sa loob ng isang basket na nilagyan ng malalambot na tela. Napahawak si Mateo sa pintig ng kanyang sariling puso. Nakikita niya sa mga mata ni Stellaria ang parehong determinasyon na mayroon ang kanilang ina. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya dahil sa tagal ng panahon na nawalay sila. Ngunit may kalakip din itong isang tahimik na paghanga. Ang kanyang kapatid na inakalang mahina at venerable ay naging isang matibay na haligi sa gitna ng bagyo ng buhay. Ang gintong sinulid na dumaan sa bawat butas ng tilang pinya ay tila mga luhang natuyo na at naging hiyas sa ilalim ng liwanag. Nang ilatag ni Stellaria ang natapos na barot-saya sa ibabaw ng kawayang mesa, ang bawat detalye ng burda ay naglalabas ng ningning na tila nagkukwento ng kanyang pagpupursige. Ang bawat talulot ng bulaklak na kanyang tinahi ay isang panalangin para sa kinabukasan ni liwanag. At ang bawat lupi ng tela ay saksi sa kanyang mga gabing puyat at pagod. Dumating si Mateo, nakilala pa rin niya bilang si Sir Alejandro sa gitna ng init ng hapon. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa tuyong lupa ay nagpapakita ng paggalang sa katahimikan ng paligid. Nang makita niya ang gawa ni Stellaria, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri upang haplusin ang tela. Tila natatakot na baka masira ang sining na nasa kanyang harapan. This is beyond my expectations, Stellaria. Ang linis ng mga tahi mo at ang burda ay may kaluluwa. You have a gift. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay may bahid ng tunay na paghanga na hindi niya kayang itago sa ilalim ng kanyang formal na katauhan. Naglabas siya ng isang makapal na sobre at inilapad ito sa mesa. Ang tunay na halaga ng paggawa ni Stellaria na higit pa sa kanilang napagkasunduan. Sir, sobra po ito. I just did my job. Mabilis na sagot ni Stellaria. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang dahan-dahang umaatras ang kanyang mga kamay. Keep it. Consider it an investment for your future workshop. I want you to make more for my other clients. Tugon ni Mateo, isang matamis ng iti ang sumilay sa kanyang mga labi na nagpabilis sa tibok ng puso ni Stellaria dahil sa kagalakan. Ang tagumpay na ito ay naging mitsa ng isang malaking pagbabago sa ngayon. Ang maliit na dampa ni Stellaria ay naging sentro ng bayanihan. Ang bawat pag-ikot ng mga lumang makina na hinira mula sa mga kapitbahay ay naglalabas ng tunog na tila isang maayos na melodiya ng pag-asa. Sina Aling Marta at Aling Nene ay naging katuwang niya. Ang bawat tawa at kwentuhan nila habang nagtatrabaho ay pumapawi sa katahimikan ng pighati na dati ay bumabalot sa buhay ni Stellaria. Ang amoy ng mainit na kape at tinapay na ibinibigay ni Lola Remedios sa mga kababaihan ay nagbibigay ng init sa bawat oras ng kanilang paggawa. Ngunit ang kaligayahan ay tila isang banta sa mga pusong puno ng inggit. Isang umaga, ang boses ni Aling Teresita ay umalingaw-ngaw sa labas ng bakod,
isang matinis na tunog na tila isang mapanirang hangin. Aba, tignan niyo nga naman ang mga reyna ng burda. Stellaria, baka naman ang perang ipinampasweldo mo rito ay galing sa mga lalaking bumibisita sa'yo sa gabi. Huwag kayong magpapaloko sa babaeng ito. Baka pati kayo ay madamay sa sumpa ng kanyang buhay. Napatigil ang lahat. Ang bawat karayom ay huminto sa paggalaw. Ngunit bago pa man makapagsalita si Stellaria, tumayo si Aling Marta. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang at ang kanyang mga mata ay nagmimingas sa galit. Teresita, lumayas ka rito kung wala kang magagawang mabuti. Ang perang kinikita namin ay galing sa pawis at talino, hindi katulad ng sayo na galing sa paggawa ng kwento. Hindi namin hahayaan na saktan mo ang taong tumulong sa amin na makabangon. Ang pagkakaisa ng mga kababaihan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Stellaria na ang kanyang dignidad ay hindi na lamang niya ipinagtatanggol ng mag-isa. May mga tao nang handang tumayo sa tabi niya. Isang mapanuyang buntong hininga ang pinakawala ni Aling Teresita bago ito padabog na umalis. Ang kanyang bawat yabag sa lupa ay nagpapakita ng pagkatalo. Sa huling bahagi ng hapon, habang nag-aayos ng mga gamit, binigyan ni Mateo si Stellaria ng isang mahalagang payo. Stellaria, don't just be a seamstress, be a businesswoman. Learn how to manage your people and your finances. I will help you with the basics of online platforms. Your talent deserves a global audience. Ang mga salitang iyon ay tila isang binhi na itinanim sa isipan ni Stellaria. Nagbibigay sa kanya ng isang pananaw na higit pa sa maliit nilang nayon. Nang sumapit ang gabi, habang pinagmamasdan ni Stellaria ang himbing ng tulog ni Liwanag, dahan-dahang lumipat ang kanyang atensyon sa maliit na telebisyon sa sulok ng silid. Ang bawat imahe sa screen ay tila isang malabong anino ng kanyang nakaraan. Isang balita ang lumabas tungkol sa isang malaking kumpanya sa Cebu na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa maling audit. Isang sandali, namukhaan niya ang isang lalaking nakayuko habang iniiwasan ang mga kamera. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib nang makita ang pamilyar na balikat ni Dario. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng opisina ni Dario sa Cebu, ang bawat dokumentong nakalatag sa kanyang mesa ay tila mga anino ng kanyang unti-unting pagbagsak. Ang dating masiglang gusali na puno ng mga pangarap ay nababalutan na ngayon ng bigat ng mga utang at nabubulok na mga transaksyon. Bawat paghinga ni Dario ay may kalakip na pangamba. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod, habang pinagmamasdan ang mga pulang marka sa kanyang financial report. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay naglalabas ng tuyong tunog na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong negosyo. Pumasok si Rachel. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing kumpiyansa ng dati, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling suot ang maskara ng pagkukunwari. Dario, stop stressing yourself. Ang market lang ang talagang masama ngayon. It's not our fault. Wika ni Rachel habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda. Ngunit sa likod nito ay ang talim ng manipulasyon. Hindi lang ito tungkol sa market, Rachel. Ang daming buta sa audit. We're losing millions. Sagot ni Dario, ang kanyang boses ay paos at puno ng kawalan ng pag-asa. Lumingon siya kay Rachel, naghahanap ng kasagutan na alam niyang hindi nito maibibigay. You know what? Kasalanan ito ng legacy na iniwan ni Stellaria. She messed up the accounts before she left at ngayon lang lumalabas ang lahat. I'm just trying to clean up her mess, Dario. Giit ni Rachel, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa, isang bihasang pagganap ng isang biktima. Ang bawat hikbi niya ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Pilit na dinadurog ang natitirang lohika sa isipan ni Dario. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda.
Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay naglalabas ng tunog na tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkadismaya. Isang malaking kahihiyan ito, Dario. Ang iyong ama ay hindi kailanman hinayaan na bumagsak ang ating pangalan. Bakit hindi mo kayang tularan ang iyong mga pinsan? You are proving everyone right na wala kang kwentang leader. Ang matalim na pananalita ng ina ay tila isang latigo na humahampas sa natitirang dangal ni Dario. Ang bawat salita ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Nagtutulak sa kanya na mas lalong kumapit sa mga maling pangako ni Rachel. Sa kabilang dako, sa isang madilim na silid na puno ng mga computer screen, tahimik na nagmamasid si Mateo. Ang bawat paggalaw ng kanyang mouse ay naglalabas ng liwanag na nagpapakita ng mga itinatagong katotohanan. Nakita niya ang bawat ilegal na paglilipat ng pera na ginawa ni Rachel sa mga peking kumpanya. Ang bawat transaksyon ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, nagpapakita ng isang malaking bitag na sadyang inihanda para sa pamilya Vergara. Malapit na Stellaria, ang katarungan ay dahan-dahang kakatok sa kanilang pintuan. Bulong ni Mateo sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng malamig na determinasyon. Ilang araw matapos ang tensyon sa opisina, nagpasya si Dario na maglakbay patungo sa isang isla malapit sa Bohol para sa isang mabilis na business meeting na pilit na isinalit ni Rachel. Habang lula ng isang maliit na bangka, ang bawat paghampas ng alon sa kahoy ay tila isang mahinang kumpas ng tadhana. Sa malayo, natanaw niya ang isang maliit na baybayin kung saan ang puting buhangin ay nagniningning sa ilalim ng hapon. Dun, sa gitna ng payapang tanawin, nakita niya ang isang figura na tila isang panaginip mula sa kanyang nakaraan. Si Stellaria. Nakasuot ito ng isang simpleng bestidang puti. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng hangin at may hawak itong isang maliit na bata. Nakikipaglaro siya sa bata, ang bawat tawa nila ay tila isang awit ng kaligayahan na hindi kailanman nadama ni Dario sa piling ni Rachel. Ang bawat galaw ni Stellaria ay puno ng kapayapaan, isang liwanag na tila hindi na kayang abutin ng madilim na mundo ni Dario. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso, isang pakiramdam ng pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong katawan. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng malawak na silid ni Dario ay tila isang nakabibinging sigaw ng kanyang budi habang nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa. Ang bawat anino sa dingding ay tila naghuhubog ng mukha ni Stellaria. Ang kanyang mga matang puno ng katapatan, ang kanyang banayad na ngiti, at ang paraan ng kanyang paghawak sa sanggol na nakita niya sa dalampasigan. Ang gunitang iyon ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang puso. Nag-iiwan ng abo ng pagsisisi na hindi kayang pawiin ng anumang alak o karangyaan. Pumasok si Rachel sa silid. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na pilit, sumisira sa katinuan ni Dario. Dario, kanina ka patulala. Is it because of that trip to the island? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin ang nakita mo. Baka nga guni-guni mo lang yon. Or she's just using a child to gain sympathy. Wika ni Rachel, habang dahan-dahang lumalapit ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason na nagnanakaw ng hanging kailangan ni Dario upang huminga. Tumingin si Dario kay Rachel at sa unang pagkakataon, hindi ang kagandahan nito ang kanyang nakita, kundi ang kaplastikan na nakatago sa likod ng bawat salita. Sympathy? Rachel, she looked happy. At ang bata, there was something in that child's eyes. It's like a part of my own soul was staring back at me. Ang boses ni Dario ay nanginginig, puno ng isang uri ng pait na ngayon lamang niya naramdaman. Stop it, Dario! You're being paranoid! Remember what she did to the company? How she betrayed us? Ang pagsigaw ni Rachel ay tila isang desperadong pagtatangka na muling kontrolin ang isipan ng lalaki. Ngunit ang bawat salita nito ay tila isang hungkag na tunog na lamang sa pandinig ni Dario.
Isang matinding pagdududa ang nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso. Isang binhi ng katotohanan na pilit niyang pinapatay noon, ngunit na yon ay mabilis na lumalago. Isang marahang pagkatok sa pinto ang nagpalingon sa kanila. Pumasok ang kanyang sekretarya, dala ang isang malaking brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ito ni Dario, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang mga kopya ng mga dokumentong hindi niya kailanman nakita. Mga orihinal na audit report bago ito palitan, mga larawan ng lihim na pakikipagtagpo ni Rachel sa mga kalaban ng kumpanya at isang sulat na nagsasabing, ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng ulan. Dahan-dahang lumabas si Dario ng kumpanya, tila isang taong nawawala sa sariling mundo. Nagmaneho siya patungo sa isang lumang bahagi ng syudad kung saan nakatayo ang isang maliit at lumang tindahan ng mga kagamitang panahi. Tumigil siya sa tapat nito. Ang bawat detalye ng tindahan ay nagpaalala sa kanya ng unang anibersaryo nila ni Stellaria. Doon niya binili ang unang set ng mga sinulid na naging simula ng hilig ng babae. Ang bawat lamat sa salamin ng tindahan ay tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Wasak, luma, at puno ng pagkakamali. Bumalik siya sa bohol ng mag-isa, tila isang magnanakaw na naghahanap ng kapatawaran sa dilim. Habang naglalakad siya sa gilid ng ngayon, muli niyang nakatagpo si Aling Teresita. Ang matanda na may bitbit na basket ng mga tsismis ay agad na lumapit sa kanya na may malapad na ngiti. Aba, Mr. Vergara, nagbalik ka? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa dampa na yon. Ang Stellaria na iyon, kung sino-sinong lalaki ang nagpupunta doon sa gabi, pati iyong dayuhan na laging nakasunod sa kanya. Baka nga pati ang bata ay hindi naman talaga sa'yo. Hindi na natapos ni Aling Teresita ang kanyang sasabihin nang harapin siya ni Dario na may mga matang nagniningning sa galit at pait. Umalis ka sa harap ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay kasing baho ng putik sa kalsadang ito. Hindi ko na kailangan ng mga kasinungalingan nyo. Ang boses ni Dario ay tila isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Ang matanda ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla bago ito mabilis na lumayo. Ang kanyang bawat hakbang ay nagpapakita ng takot. Naiwan si Dario sa gitna ng kalsada. Ang bawat paghinga niya ay mabigat at puno ng dusa. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng dampa ni Stellaria, kung saan may isang maliit na liwanag na nagmumula sa isang lampara. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo, isang tahimik na sigaw na nagsasabing, "Patawad, Stellaria, patawad." Ang dapit hapon sa dalampasigan ng bohol ay nagpintura ng kulay rosas at lila sa kalawakan, isang tanawing tila humihingi ng katahimikan sa gitna ng ingay ng mundong mapaglaro. Inanyayahan ni Mateo si Stellaria na maglakad-lakad sa isang bahagi ng baybayin kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang panghampas ng mga alon sa pampang at ang malungkot na awit ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad. Ang bawat hakbang nila sa malambot na buhangin ay nag-iiwan ng mga bakas na agad ding binubura ng tubig. Tila isang paalala na ang nakaraan ay maaaring burahin ng agos ng panahon. Stellaria, may mga bagay sa mundo na sadyang itinatago ng tadhana hanggang sa maging handa ang ating mga puso na tanggapin ang katotohanan. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay may lalim ng pag-ibig na matagal ng kinimkim. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap ang babae. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Hindi ako napadpad dito bilang isang estranghero lamang. Nagpunta ako rito dahil matagal na kitang hinahanap. Dahan-dahang kinuha ni Mateo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis bituin, ang kapares ng kwintas na nakita ni Stellaria sa kanyang lumang larawan.
Ang pangalang Monteluna ay hindi lamang isang titulong ipinahiram sa'yo. Ito ang iyong dugo. Ito ang iyong pagkakakilanlan. Stellaria, ako ang iyong kuya. Ako ang kapatid mong matagal nang nangulila sa iyo matapos ang aksidenteng naghiwalay sa atin noong mga bata pa tayo. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpagiwang-giwang sa mundo ni Stellaria. Nanlamig ang kanyang mga kamay at ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Kuya? You're my brother? Paano nangyari ito? Is this another trap? Baka pinaglalaruan niyo lang ako, Sir Alejandro. Ang boses ni Stellaria ay nanginginig, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang sugat na iniwan ni Dario at Rachel ay napakalalim pa upang muli siyang magtiwala ng ganon kabilis. I understand your fear, Stellaria. Sinasadya kong huwag munang magpakilala dahil gusto kong makita ang iyong lakas. Gusto kong ikaw mismo ang bumangon mula sa iyong sariling mga paa. Paliwanag ni Mateo, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw upang iabot ang isang lumang dokumento, ang orihinal na birth certificate ni Stellaria na may tatak ng pamilya Monteluna. Ngunit hindi lamang yan ang dahilan kung bakit ako narito. Narito ako upang ibigay sa iyo ang hustisyang ninakaw ni Dario at Rachel. Inilabas ni Mateo ang isa pang makapal na sobre. Sa loob nito ay ang mga ebidensyang matagal nang hinahanap ni Stellaria upang linisin ang kanyang pangalan. Ang bawat pahina ng bank statement ay nagpapakita ng mga illegal na transaksyon na ginawa ni Rachel gamit ang pirma ni Stellaria na sadyang ginaya. Ang bawat screenshot ng usapan ay nagpapatunay kung paano sadyang nilito ni Rachel ang isipan ni Dario upang maniwala itong traidor ang sarili niyang asawa. Habang binabasa ni Stellaria ang bawat linya, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pighati ay dahan-dahang nag-alab sa isang uri ng galit na hindi nakakasunog, kundi nakakalinis. Ang bawat paghinga niya ay naging malalim at matatag. Ang katotohanang hindi siya nagkasala, ang katotohanang siya ay biktima ng isang napakasamang balak, ay tila isang malaking bato na naalis sa kanyang dibdib. Ang hapdi ng pagtataksil ni Dario ay naroon pa rin, ngunit ang bigat ng kahihiyan ay tuluyan ng naglaho. They did this to me. Pinanood nila akong masaktan habang alam nilang wala akong kasalanan. Bulong ni Stellaria. Ang kanyang mga luha ay pumatak na hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paglaya. Lumingon siya kay Mateo at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Ang kislap ng isang pamilyang handang pumatay ng dragon para sa kanya. Ang bawat pagtama ng takong ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng mansyon ng mga Vergara ay tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit sa gitna ng katahimikan. Hindi na ito ang Stellaria na dumaan sa pintuang ito noong gabing pinalaya siya ng walang kalaban-laban. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malalaking chandelier. At sa kanyang tabi ay nakatayo si Mateo, ang kanyang sandigan na tila isang matibay na pader na hindi kayang tibagin. Ang bawat sulok ng mansyong ito na dati ay nagparamdam sa kanya ng pagiging maliit ay tila lumiliit na ngayon sa harap ng kanyang presensya. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik, Stellaria? Hindi ba't malinaw ang utos ni Dario na huwag ka nang magpapakita rito? Ang boses ni Rachel ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, matinis at puno ng pangungutya. Ngunit bakas ang isang bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Agad siyang lumapit kay Dario, tila naghahanap ng proteksyon habang ang kanyang mga kamay ay humawak sa braso ng lalaki. Tumingin si Stellaria kay Rachel, isang malamig at payapang tingin na tila tumatago sa bawat kasinungalingang itinago nito. Nandito ako, hindi para bumalik sa buhay niyo, Rachel. Nandito ako para kunin ang katarungang kinuha niyo sa akin sa mismong lugar na ito. Katarungan? After everything you did? Dario,
Tatawag na ba ako ng security? Baka kung anong gawin ng babaeng ito. Mabilis na sabi ni Rachel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ngunit bago pa man makakilo si Dario, humakbang si Mateo sa harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Walang tatawag ng security. Sa katunayan, kayo ang kailangang magpaliwanag. Wika ni Mateo. Ang bawat salita niya ay may bigat na tila isang nagbabadyang unos. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang tunog ng papel na lumalapat sa ibabaw nito ay tila isang huling hininga ng katinuan. Dario, Doña Imelda, iminumungkahi ko na tignan niyo ang bawat pahina nito bago niyo ituloy ang anumang panghuhusga. Dahan-dahang lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay tila isang estatuang gawa sa bato. Habang binubuklat ang folder, ang bawat pahina ng bank statement, ang mga pekeng audit report, at ang mga litrato ng lihim na transaksyon ni Rachel ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumatama sa kanyang mukha. Ang bawat detalye ay nagpapatunay na ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ng kumpanya ay ang mismong anay na umuubos sa kanilang yaman. Rachel, anong ibig sabihin nito? Bakit ang pirma ni Stellaria ay ginamit mo sa mga account na hindi namin alam? Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Tita, huwag kayong maniwala sa kanila. Peke ang mga yan. Sinasadya nila itong gawin para sirain ako. Ang pagsigaw ni Rachel ay tila isang desperadong awit ng isang taong nalulunod. Ang bawat hikbi niya ay pilit na ginagamit upang makuha ang awa ni Dario. Ngunit si Dario ay nakatitig lamang sa isang dokumento. Ang ulat ng Tamtutu tungkol sa gabi ng pagpapalayas kay Stellaria. Kalakip ang orihinal na audit na nagpapatunay na walang kinuha ang kanyang asawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila dinudurog ng katotohanang siya ang naging kamay ng sarili niyang kapahamakan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Stellaria. Ang kanyang mga kamay ay nangking-inig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng babae. Stellaria, patawarin mo ako. Nabulag ako. Pinaniwalaan ko ang mga bulong niya kaysa sa tibok ng puso ko. Patawarin mo ako, Stellaria. Ang bawat salita ni Dario ay nabaon sa isang matinding iyak. Isang iyak ng isang taong nawala ng lahat dahil sa sariling kahangalan. Pinagmasdan ni Stellaria ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring saya sa pagkatalo nito. Ang tanging nadarama niya ay isang malalim na pagod at isang pagnanais na tuluyan ng lumayo. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Dario ay tila hindi na kayang hugasan ang putik na itinapon nito sa kanyang danggal. Ang bawat paghinga ni Dario habang nananatiling nakaluhod sa malamig na marmol na sahig ay tila isang pagsusumamo na hindi kayang tapatan ng anumang kayamanan. Sa loob ng marangyang mansyon na dati ay naging kulungan ng kanyang kaluluwa, pinagmasdan ni Stellaria ang lalaking minsan niyang itinuring na buong mundo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mabigat puno ng amoy ng mamahaling kandila at ang pait na mga salitang hindi na kayang bawiin. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Dario ay nagiiwan ng basa sa sahig, isang tahimik na saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Stellaria, please, I'm begging you. Mag-umpisa tayo uli. I was a fool. Nabulag ako ng mga kasinungalingan ni Rachel. Pero ikaw lang ang mahal ko, Stellaria. Para sa atin, para sa magiging anak natin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang boses ni Dario ay nanginginig. Halos magmakaawa habang pilit na inaabot ang mga daliri ni Stellaria. Ang bawat pantig ay puno ng desperasyon, isang huling pagtatangka na isalba ang isang ugnayang matagal na niyang winasak. Hinarap siya ni Stellaria.
Ang kanyang mukha ay nananatiling payapa tila isang lawa sa madaling araw. Sa kanyang isipan, naglakbay ang mga alaala, ang tamis ng kanilang mga unang pangako, ang sakit ng pagkakaanulo, at ang lamig ng ulan noong gabing itaboy siya na parang basura. Naramdaman niya ang marahang pagdaiti ng kamay ni Mateo sa kanyang balikat, isang tahimik na paalala na hindi na siya nag-iisa. Ang init mula sa palad ng kanyang kuya ay tila nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Dario, tumayo ka na! Hindi na kailangang dumanas ng ganitong eksena. Ang boses ni Stellaria ay banayad, ngunit may talim ng katotohanan. Pinatatawad na kita. Pinatatawad na kita hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran ko, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Ayaw kong lumaki ang anak ko na ang tanging baon ng kanyang ina ay puot at panghihigante. For my own peace, pinatatawad na kita. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Dario. Ngunit agad din itong naglaho nang muling magsalita si Stellaria. But don't get me wrong, Dario. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang Stellaria na handang magsakripisyo ng lahat para sa iyo ay namatay na noong gabing pinalayas mo ako sa ulan. We are over. You are just the father of my child. And even that, kailangan mo pang patunayan na karapat-dapat kang makilala ni Liwanag. For now, leave us alone. Dahan-dahang binawi ni Stellaria ang kanyang sarili. Ang bawat hakbang niya palayo kay Dario ay tila pagputol sa huling hibla ng tanikalang nag-uugnay sa kanila. Sa labas ng mansyon, ang mga awtoridad ay dahan-dahang iginagaya si Rachel na ngayon ay wala ng lakas na lumaban. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kahihiyan. Si Doña Imelda naman ay nanatiling nakatayo sa balkonahe. Ang kanyang tindig na dati ay puno ng yabang ay tila unti-unting bumibigay sa bigat ng katotohanang nawala na ang lahat. Ang kumpanya, ang dangal, at ang kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanyang anak. Habang naglalakad patungo sa sasakyan kasama si Mateo, naramdaman ni Stellaria ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat bugso ng hangin sa Cebu ay tila naghahatid ng balita ng kanyang paglaya. Alam niyang ang daan patungo sa ganap na paghilom ay mahaba pa, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa dilim. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng kanyang tagumpay. Ang malawak na bulwagan ay balot ng isang kakaibang enerhiya, kung saan ang bawat bulong ng mga mamamahayag ay tila mga alon na humahampas sa pampang ng kuryosidad. Ang sunod-sunod na kislap mula sa mga lente ng kamera ay nagmistulang mga bituin na bumagsak sa lupa, nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa entablado. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Stellaria. Ang kanyang kasuotan ay isang simpleng abaka na terno, isang pagpupugay sa kanyang pinagmulan sa Bohol, ngunit ang paraan ng kanyang pagdadala nito ay may taglay na regalong hindi kayang bilhin ng salapi. Ang bawat paghinga niya ay malalim at tila may sinusulod na ritmo ng kapayapaan na siya lamang ang nakakaalam. Tumayo si Mateo sa kanyang tabi, ang kanyang anyo ay puno ng otoridad at pagmamalaki. Dahan-dahan niyang inayos ang mikropono at ang bawat tunog ng paggalaw nito ay naghatid ng matinding katahimikan sa buong silid. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayong araw, hindi lamang ako narito bilang pinuno ng Monteluna Tech. Narito ako bilang isang kapatid na sa wakas ay nahanap na ang kanyang nawawalang katuwang sa buhay. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking kapatid, si Stellaria Isabel Monteluna, ang nag-iisang tagapagmana ng aming pamilya. Ang boses ni Mateo ay matatag, puno ng emosyong tila isang deklarasyon ng digmaang natapos na sa tagumpay. Ang bulong-bulungan ay muling sumiklab, tila isang apoy na mabilis na kumalat sa tuyong damo. Ang mga mata ng madla ay nakatutok kay Stellaria, naghihintay ng kanyang sasabihin. Dahan-dahang lumapit si Stellaria sa mikropono
Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginghinig. Ang bawat daliri ay relax at puno ng kumpiyansa. Maraming salamat, Kuya Mateo. Pero sa harap ninyong lahat, gusto kong linawin ang isang bagay. Ang pagiging isang Monteluna ay isang karangalan. Ngunit ang tunay kong kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga bank account o sa mga mansyon sa Singapore. Simula ni Stellaria, ang kanyang Taglish ay malumanay, ngunit may diin na hindi matatawaran. I decided to stay in Bohol. My heart belongs to the women who helped me when I had nothing. Gagamitin ko ang aking bahagi sa yaman ng mga Monteluna upang itatag ang Monteluna Hope Foundation. We will provide jobs, training, and education for women who were abandoned and betrayed by society, just like I was. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago ang sunod-sunod na pagpindot sa mga kamera ay muling nagliwanag. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-agawan sa pagtatanong, ngunit si Stellaria ay matamis na ngumiti lamang at tumingin sa kanyang kuya. Nakita niya ang isang luhang dahan-dahang gumuhit sa pising ni Mateo. Isang luha ng paghanga at pagkilala na ang kanyang kapatid ay hindi lamang nakaligtas sa bagyo, kundi natutong sumayaw sa ilalim ng ulan. Pagkalipas na ilang araw, ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ng Bohol ang muling bumati kay Stellaria. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang bulong ng pagbati sa kanyang pag-uwi. Ang workshop niya ay mas masigla na ngayon. Ang mga makina ay patuloy sa kanilang ritmo, lumilikha ng mga obra maestrang hindi lamang damit ang layon, kundi ang pagbuo muli ng mga pangarap. Si Liwanag ay tumatakbo sa paligid. Ang kanyang tawa ay tila isang musikang nagpapawi sa lahat ng pagod ng kanyang ina. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa kanyang bagong opisina, may iniabot sa kanya si Lola Remedios na isang maliit na parsela. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang bawat sulat sa balot nito ay tila pamilyar. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit na kahoy na kabayo. Isang laruang alam niyang pinaghirapang ukitin ng mga kamay. Sa ilalim nito ay may isang pirasong papel na may mga titik na tila isinulat ng isang nanginginig na kamay. Pinagsisisihan ko ang lahat. Sana, sa maliit na bagay na ito, maramdaman ni Liwanag na may isang taong nagmamahal sa kanya mula sa malayo. Hindi ako hihingi ng higit pa sa iyong kapatawaran. Ang maikling mensahe ni Dario ay naghatid ng isang malalim na buntong hininga kay Stellaria. Ang bawat salita ay tila isang tuyong dahon na nahulog sa lupa. Wala ng buhay, ngunit nagbibigay ng sustansya sa hinaharap. Ang bawat sinag ng dapit hapon sa baybayin ng Bohol ay tila isang malambot na haplos ng tadhana sa mukha ni Stellaria. Nakatayo siya sa balkonahe ng gusali ng Monteluna Hope Foundation. Pinagmamasdan ang mga kababaihang naglalakad palabas, may bitbit na mga sertipiko at higit sa lahat ang mga niting puno ng bagong pag-asa. Ang amoy ng dagat ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa paligid, lumilikha ng isang atmosfera ng ganap na kapayapaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang maayos na kumpas ng isang awit na sa wakas ay natagpuan na ang tamang tono. "Mommy, look at my drawing!" Ang malakas at masayang tinig ni Liwanag ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Ang bawat yabag ng maliliit nitong paa sa sahig ay nagdadala ng kagalakan sa bawat sulok ng silid. Inabot ni Stellaria ang kanyang anak at binuhat ito. Ang init ng katawan ng bata at ang amoy ng gatas at pawis ay tila isang banal na gamot na tuluyang nagpahilom sa lahat ng kanyang mga pilat. Sa likuran nila, lumitaw si Mateo. Ang kanyang anyo ay mas relax na ngayon, malayo sa imahe ng isang istriktong negosyante. "The foundation is growing faster than we expected, Stellaria. You've really turned this place into a sanctuary." Wika ni Mateo habang marahang hinahaplos ang ulo ni Liwanag. Ang bawat salita niya ay may bahid ng tunay na pagmamalaki para sa kanyang kapatid.
Ngunit ang araw na ito ay may dalang isang mahalagang kabanata. Isang sasakyang luma at hindi magarbo ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gusali. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa tuyong lupa ay naglalabas ng mahinang alikabok na agad ding pinalis ng hangin. Bumaba ang isang lalaki, si Dario. Ang kanyang kasuotan ay simple na lamang, malayo sa mga mamahaling suit na dati niyang isinusuot. Ang kanyang mukha ay bakas ng mga linya ng pagod at pagsisisi, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na isang uri ng katinuan na ngayon lamang nakita ni Stellaria. Lumabas si Stellaria kasama si Liwanag upang harapin siya. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay puno ng dignidad. Wala nang pang-inginig sa kanyang mga kamay, wala nang kaba sa kanyang dibdib. Pinagmasda niya si Dario, ang lalaking naging sanhi ng kanyang matinding pighati. At sa unang pagkakataon, ang tanging nadarama niya ay ang isang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng tao. Nandito ako para mag-abot ng donasyon para sa foundation. Galing ito sa mga kinita ko sa pagtatrabaho sa construction sa Cebu. Simula ni Dario. Ang kanyang boses ay paos at puno ng hiya. Inabot niya ang isang sobre na may bahid ng dumi ng semento, isang patunay ng kanyang pagpapakababa. At kung papayagan mo ako, gusto ko lang sanang makita siya ng malapitan. Kahit isang sandali lang. Tumitig si Stellaria sa sobre. Pagkatapos ay kay Liwanag na nagtatago sa likod ng kanyang binti. Tumango siya ng dahan-dahan. Maari mo siyang kausapin, Dario. Pero tandaan mo, ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa isang pagkakataon. It is a lifetime of showing up and being better. Dahan-dahang lumuhod si Dario sa harap ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng mukha ni Liwanag. Ang mga mata, ang ilong, ang bawat pagkakahawig nila. Hindi siya nagtangkang humawak. Sa halip ay iniabot niya ang maliit na kahoy na kabayo na ipinadala niya noon. Hello, Liwanag. Ako ay isang kaibigan ng mommy mo. Sana magustuhan mo ito. Ang bawat sinag ng araw na dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng Bohol ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at masalimuot na pang-umusap ng buhay ni Stellaria. Nakatayo siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay bahagyang hinahalikan ng malamig na tubig ng dagat. Ang bawat paghampas ng maliliit na alon ay nagdadala ng mga alaala ng nakaraan, hindi na bilang mga sugat na mahapdi, kundi bilang mga pilat na nagpapatunay ng kanyang lakas. Sa kanyang leeg, ang gintong bituin ng mga Monte Luna ay kumikinang, tila sumasalamin sa unang bituin na lumitaw sa langit. Mommy, look! The stars are coming out! Ang boses ni Liwanag ay puno ng pagkamangha habang nakaturo sa kalawakan. Binuhat ni Stellaria ang kanyang anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na katuwiran ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat patak ng ulan noong gabing pinalayas siya, ang bawat insulto ni Aling Teresita, at ang bawat gabing puyat sa pananahi ay nagbunga ng isang buhay na higit pa sa kanyang pinangarap. Lumapit si Mateo at tumayo sa kanilang tabi. You did it, Stellaria. You didn't just survive. You thrived! Ang Monte Luna Hope Foundation ay hindi lang isang gusali. It's a second chance for so many women, wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay may lalim ng paghanga at pagkilala. Ang bawat salita niya ay tila isang basbas sa bagong landas na tinatahak na kanyang kapatid. Sa malayo, sa isang maliit na bayan sa Cebu, si Dario ay tahimik na nagpapatuloy sa kanyang buhay ng pagsisisi. Ang bawat dolyar na ipinapadala niya para sa foundation at ang bawat ukit na laro ang ibinibigay niya para sa anak ay ang kanyang paraan ng pagsusumamo sa langit. Alam niyang ang sugat na ginawa niya ay hindi kailanman ganap na mawawala. Ngunit ang kapatawarang ibinigay ni Stellaria ay nagsilbing liwanag na gumagabay sa kanya upang maging isang mas mabuting tao malayo sa mga maling ambisyon ng nakaraan. Si Rachel naman
Sa likod ng mga rehas ng katarungan ay naiwang kaharap ang sarili niyang anino, isang mapait na paalala na ang kasamaan ay laging may hangganan. Humarap si Stellaria sa dagat at huminga ng malalim. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay balot na ngayon ng kapayapaan. Natutunan niya na ang tunay na karangalan ay hindi nakukuha sa pangalan o yaman, kundi sa kakayahang bumangon mula sa putik at gawing hiyas ang bawat luhang pumatak. Ang kanyang pagpapatawad kay Dario ay hindi naging tanda ng pagkatalo, kundi ang huling susi na nagbukas sa pinto ng kanyang tunay na kalayaan. Handa na ba ang puso mo, Stellaria? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa malawak na karagatan. Ngumiti si Stellaria, isang ngiting kasing liwanag ng bukang liwayway. Higit pa sa handa, kuya. Natutunan ko na ang bawat unos ay may katapusan. At pagkatapos ng pinakamahabang gabi, laging may bituing gagabay sa atin pauwi. Ang kwento ni Stellaria ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral sa bawat pusong nakikinig. Ang buhay ay maaaring kumuha ng maraming bagay mula sa atin, ngunit kailanman ay hindi nito makukuha ang ating kakayahang muling isilang mula sa ating sariling mga abo. Ang tunay na hustisya ay ang makitang ang iyong mga sugat ay nagiging liwanag para sa iba. Ang bawat pagtatapos ay isa lamang bagong simula, at sa ilalim ng langit ng Bohol, ang kwento ng pag-asa ay kailanman hindi magwawakas.